Hello everyone! Magandang buhay po sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo what is a rational numbers. And also, I am going to discuss the different kinds of rational numbers like fraction, decimal, and percentage. And also, I am going to discuss how to change or how to convert fraction to decimal to percentage and vice versa, how to convert percentage to decimal to fraction. Lahat po yan, step by step, ipapaliwanag ko po yan sa inyo. Okay, so let's define first what is a rational number. Rational number is a number that can be written in the form of a over b, where a and b are integers and b should not be equal to 0. Okay, so yan po yung simple definition ng rational number. Sabi po niya, it is written in the form a over b. Ibig sabihin, meron pong numerator, meron siyang denominator. Okay? Ito po yung rational number. And a and b are integers. So, ibig sabihin, yung numerator at denominator ay both integers. Pero mayroon siyang condition, b should not be equal to 0. So bakit kaya? Tingnan po natin yung illustration. For example, I have rational number 3 over 5 and 1/3. So ang a natin ay 3, ang b natin dito ay 5. Next, ang a natin dito ay 1, ang b natin dito ay 3. So ibig sabihin, in short, ang rational number ay ito yung tinatawag na fraction kapag kayo po ay elementary. So pagdating po kasi sa high school, ang tawag po dito ay not fraction but it is rational number. Okay? So, hindi lang po focus sa 3 over 5, 1/3 and other fraction ang rational numbers. So marami pa po. Pero ito po yung ating condition dito, b should not be equal to 0. Ang denominator daw po ay hindi pwedeng 0. For example, I have this one, 3 over 0. Okay? Ang denominator na ay 0. So hindi raw yan pwede. Hindi raw yan rational number kapag ang denominator ay 0. So bakit kaya? Kahit i-press po ninyo sa calculator yung 3 divide by 0, ang lalabas po diyan sa scientific calculator ay error. So ang sagot po dito ay hindi po 0, hindi po 3 ang sagot dito. Ang sagot po diyan ay undefined or not defined. So ibig sabihin, hindi pwedeng i-divide from the word undefined and not defined. Another illustration of rational number is it can be in a fraction form, decimal form, percentage, or ratio. So, yan po yung rational number. It can be in a fraction form, rational po yan. Decimal form, rational yan. Percentage, rational. And ratio, rational. Okay, so another one, integers, fractions, mixed numbers, decimal, and percentage are examples of rational numbers. So isa-isahin po natin. Ano po ba ang integers? Ang integers po ay pwedeng positive, negative, zero integers. Okay? Pero bakit po siya rational number? So for example, ang integers ko po dito ay 2, 9, 11, and other whole numbers. Bakit po siya pwedeng tawaging rational numbers? Okay. So, ang integers po kasi ay whole number. Okay? Pero, sa integers natin, kung ito po ay whole number, understood na ang denominator po niyan ay 1. Okay? Sa lahat po ng integers, ang denominator po niyan ay 1. Pero, bakit tinatanggal na ang denominator ay 1? Because, for example, ito pong ating 2. So, 2 divided by 1 is equal to 2. Okay? So, no need to write 1 kapag ang denominator ay 1. So, pwedeng 2 na lang. And also sa 9. 9 divided by 1 is 9. So, no need to write 1 as a denominator. Kaya kapag ang given po ay integers or whole number, that is considered as rational number. Kasi automatic, ang kanilang denominator ay 1. Okay? So, next, integers. Next ay fractions. Okay? Yung fraction, ang best representation po ng rational number. Okay? Kasi meron po siyang numerator, denominator. Kitang-kita na po kaagad. Okay? Yung numerator at denominator sa fraction. Another one ay, nakalagay dito, mixed numbers. So ano po ba ang mixed numbers? So ang mixed numbers, kaya po mix, pinaghalong
fraction at whole number. For example, 2 and 1/5 or 2 and 1/5. So, still, ito po ay rational number kasi from 1/5 meron na kaagad denominator. Okay? Kahit pa yan po ay may whole number. Still, this is rational number. Another one ay decimal. Bakit po kaya kasama yung decimal sa rational number? So, ang decimal natin, for example, ay 0.35. Bakit kaya rational number? Kasi yung fraction, kapag dinivide mo yung fraction, mag, ang magiging sagot po niya ay decimal number. So, ibig sabihin, ang rational ay decimal number din. Okay? Another one ay percentage. Okay? So, percent or percentage, for example, 25%. So, bakit po kaya ito ay rational number? Yung 25% po kasi ay galing din yan sa fraction, kagaya po ng decimal. Okay? Yung fraction kasi ay pwedeng i-decimal at yung fraction pwede ring i-percentage or percent. So, ibig sabihin, still ang percent is a rational number. So, yan po lahat ng examples ng rational number. Okay, so ipapaliwanag ko po sa inyo how to write rational numbers or fractions into decimal form, okay, into a percentage form, and into a ratio form. So, ang pinakamadali pong i-convert dito ay from rational to ratio. So, nung elementary, pinag-aralan po ninyo itong ratio. So, ang ratio po natin dito ay 3:10. Galing po yan sa rational number 3/10. So, madali lang po yan. Okay? And this one, 23/100 sa ratio 23:100. Okay? Mauna po yung numerator and then next yung denominator. So, yan po yung rational to ratio. But how about rational to decimal, rational to percent, or from percent to decimal, from percent to rational? Okay, so ipapaliwanag ko po yan kung paano po yan i-convert. Okay, so we are going to convert first from rational number to decimal to percentage. Okay, so for example, number 1, 3/10. So, yung pinakamadali po munang rational number ang i-convert natin sa decimal. So, 3/10. Bakit po pinakamadaling rational number na i-convert sa decimal? Kasi ang denominator niya ay 10. Okay, madali po yan kapag ang denominator po ay 10, 100, or 1,000. Okay, yung may 0 at 1 lang. O, 10. So, paano po i-convert yan sa decimal without calculator? Ganito lang po yun. I-take po natin yung 3, numerator. Okay? Numerator po niya ay 3. And then, since 1 po yung kanyang denominator, i-divide natin sa 10. Okay? I-move natin yung decimal ng 3. Ang tanong, nasaan ang decimal ng 3? Kapag wala pong decimal sa isang number, automatic nasa right side po ng last digit. Okay? 3, mag-isang digit po. Ang decimal po ay nandito sa may right side. So, i-move natin yung decimal ng 3 going to the left. Okay. So, how many times that we're going to move the decimal? 1. Bakit po 1? Kasi ang denominator po ay 10. Ilan ang 0 sa 10? 1 lang po. So, i-move natin ng 1 yung decimal ng 3. Okay. So, natin 1. So, yung decimal ay nandito na sa harapan ng 3. Okay. So, bakit po kaya may yung decimal dito sa right ng 3 ay wala? Kapag po kasi ang decimal ay nasa right at wala ng kasunod na number, pwede na pong tanggalin yung decimal. Okay? So, understood na nandun siya pero pwede nang tanggalin. Kaya kapag ibabalik natin, doon po natin kukunin yung decimal. So, move natin 1. So, that is 10. 1 ang kanyang, isa yung kanyang 0. Okay? Then, lagyan lang natin ng 0 sa unahan. So, magiging 0.3. Okay? So, ang decimal form po ng 3/10 ay 0.3. How about percentage? So, kung gusto po ninyong i-percentage yung decimal, ganito lang po yon. Yung decimal, i-multiply lang po natin yan ng 100. Okay? 0.3 times 100. Paano po kung wala kayong calculator? Ganito lang po ang shortcut niyan. Okay? Multiply natin sa 100. Ang 100 may dalawang 0. So, i-move natin yung decimal ng 0.3. Since multiplication, i-move naman natin from left to right. Pa-right naman po. Kapag division, going to the left. Kapag multiplication, going to the right. Okay? So, 2 times po natin i-move yung decimal ng 0.3 kasi dalawa po yung 0 sa 100. So, move natin 1, 2. Ang tanong,
Okay, may space po dito. So 1, 2, may space po dito. Kapag may space po 'yan, lagyan po natin ng 0. Okay? At kapag yung decimal nasa dulo na, pwede nang tanggalin. So 'yan ay magiging 30 na lang po. Okay? Or 30. So 1, 2, may 0 na dito. So nawala na yung decimal dito. Nandito sa dulo, pwede nang tanggalin yung decimal dito. At yung 0 po sa unahan, since wala na pong decimal sa unahan, pwede na pong tanggalin dito. So magiging 30. So yung 0.3 ay magiging 30. Kung nag-multiply tayo ng 130, yan na po yung percentage or percent. So magiging 30%. So from 3/10, in decimal form 0.3, in percentage 30%. Okay, so how about this number 2 example? 23/100. Okay? So kanina sa number 1, divide by 10. Ngayon naman po ay divide by 100. So another easy fraction na i-convert sa decimal. Okay, kapag ganito pong 100, dalawa po yung 0. Ganito ang gawin natin, kunin natin yung numerator 23 and then i-move natin yung decimal going to the left kasi division. Okay? Dalawa yung 0, dalawang movement. So, andito po yung decimal. Pag i-move natin, 1, 2. Okay? I-mark ko po. So, 1, 2. Andito na po yung decimal sa may left. Okay? So, kapag mayroon pong decimal dyan, again, lagyan po natin ng 0 sa unahan. Magiging 0.23. Yan na po yung kanyang decimal form. Okay? So, from 23/100, in decimal form, 0.23. How about percentage per percent? Okay, yung decimal, 0.23, again, i-multiply lang po yan ng 100. So, times 100, pag multiplication, move natin yung decimal going to the right. So, ito po, 1, 2. Okay, lagyan ko po ng mark. Ito po yung decimal niya, 1, 2. Okay, yung decimal ay nasa dulo na ng 3. Pwede na pong tanggalin at yung 0 dito, pwede na pong tanggalin. So, magiging yan po ay 23. So, that is 23%. So, 23/100 in decimal, 0.23. In percentage, 23%. Okay, so how about this number 3 example? Ang given rational number natin ay 2/5. O ngayon, hindi po 10 or hindi po 100. Paano po kaya yan i-decimal form? Pag-aralan po natin yung kanyang denominator. Ang denominator po ay 5. Paano convert po yan sa decimal form? Ganito lang po yon. Yung 5 po, pwede pong i-convert into 10. Bakit? Paano po yan? Okay, subukan po natin. Yung 2/5, magmo-multiply tayo ng number na pwedeng maging 10 ito or maging 100. Okay? So, ito pong 5 na ito, pwede pong i-multiply sa 2 para maging 10. Okay? Pero, kapag nag-multiply tayo ng 2, multiply natin sa numerator, multiply natin sa denominator. Okay? So, multiply natin. Ang multiplication ay multiply numerator. 2 times 2 is equal to 4. At sa denominator, 5 times 2 is equal to 10. Okay, notice here, naging 10 na po yung kanyang denominator. So, madali na po ulit i-convert ito into decimal form. Okay? So, ang ginawa lang po natin dito, ginawang 10 po ang denominator. Okay? Since 5 yan, if you multiply by 2, that is 10. Okay? So, yung 4/10, decimal form natin, madali lang po yan. Kunin ulit natin yung kanyang numerator and then move natin yung decimal 1. Kasi 1 po ang 0 sa 10. So 1, iyan po ay magiging 0.4. Okay? Or lagyan po ng 0 sa unahan, 0.4. And then kapag ipi-percent natin, again, multiply lang po yan ng 100. So 0.4 times 100. I-move natin yung decimal ng 0.4 going to the right kasi multiplication 1, 2. So magiging 40. Okay? That is 40%. Okay, so how about this number 4 example, 8/25. Again, yung 25 po is not 10, not 100. So 25. Paano po kaya yan i-convert sa decimal form? So, pag-aralan ulit natin yung decimal o yung denominator rather, ito po ay 25. Kapag magmo-multiply tayo ng number, ito po ba ay pwedeng maging 100? So, pwede po. Okay, take natin yung ating rational number sa baba. 8/25. Anong i-multiply natin para maging 100 yung denominator? So, pwede po dyan ang 4. So, kapag i-multiply natin yung 4 sa numerator, syempre sa denominator. So, 8 times 4, that is equal to 32. At sa denominator,
25 times 4 is 100. So again, yung 8 over 25 naging 32 over 100. So yung denominator na po niya ay 100. Madali na pong i-convert sa decimal form. Okay. So again, dalawa po ang 0 sa 100. Convert natin sa decimal. Nandito po yung decimal ng 32. Move natin going to the left kasi division. So 1, 2. So magiging 0.32 or pwede pong 0.32. How about percentage? Multiply lang po yan sa 100. Okay? 0.32 times 100. Multiply po natin. So move the decimal going to the right. 1, 2. So magiging 32%. Okay? So from 8 over 25 to 0.32 to 32%. How about iba po na hindi pwedeng maging 10 or maging 100 or maging 1,000 ang denominator? So meron po akong ibang video about how to convert fraction or rational number to decimal number. Just like 3 over 5 or 1/3, 4 over 3, and mixed numbers 2 and 2/5. Paano po iyan i-convert? So nandito po sa video na ito kung paano ito gawin. Paano po i-convert. Okay, so how about if you're going to change or convert from percent to rational number or fraction to decimal form? Okay, so paano po kaya? Let's have this number 1 example. 30%. Paano po kaya yan i-convert sa rational number or fraction at sa decimal? So ganito lang po yon. Pag sinabi po nating percentage, ang percentage po ay by 100. So kapag i-convert po natin yung 30% sa fraction, i-divide lang po natin ito always sa 100. Okay? So 30 divided by 100. Tanggal na po natin yung kanyang percentage symbol. So 30 over 100. Actually, ito na po yung kanyang fraction or rational number. But kapag fraction, ang pinag-uusapan, always reduce to lowest term. So pwede pong i-reduce yung 30 over 100. So paano po i-reduce ito? Okay? Madali lang po ito kapag may gantong mga 0, 0. Okay? Paano po? Ika-cancel lang po natin yung 0 kapag division. Pag cancel po natin yung 0 dito, isa sa 30, isa sa 100, so magiging 3 over 10. Okay? So yan na po yung kanyang fraction or rational number 3 over 10. Pwede po bang i-reduce ito or simplify? Hindi na po pwede. Okay? So ang kanyang fraction, pwedeng 30 over 100 or 3 over 10. Pero ako, mas prefer ko yung nasa lowest term na 3 over 10. Okay? How about i-decimal form natin? So pag decimal form po natin yan, again, yung sabi ko po kanina, imumove lang po natin yung decimal niya kung ilan yung 0 sa denominator. So po ay 100, dalawang 0, i-move po natin 1 to 0.30 or 0.30. Ito naman pong 3 over 10, i-move natin yung decimal 1. Okay, 0.3. Okay? Kaya ang decimal form po niya can be 0.30 or 0.3. Pareho lang po yan. Okay? Okay, so how about this number 2 example? 13%. Okay? So always, kapag percentage to fraction or rational number, divide by 100. Okay, 13 divided by 100, hindi na po yan pwedeng i-reduce sa lowest term. Okay? Kaya ang fraction po niyan or rational number itong percent na ito, yan po ay 13 over 100. How about if we want to write it in decimal form? So again, dalawa po ang 0 sa 100. I-move lang po natin yung decimal ng 13 going to the left kasi division. Nasaan ang decimal ng 13? Wala po. Automatic nandito po sa right ng last digit. Kaya i-move po natin yung kanyang decimal 2 times going to the left. 1, 2. Okay, 0.13 or pwede pong 0.13. Okay? So ang decimal po niya ay 0.13. Okay, so how about this number 3 example? 6.5%. Okay, so paano naman po kaya kapag ang ating percentage ay may decimal? 6.5%. Paano po kaya ito i-convert or i-change into fraction or rational number? So ganito lang po yon. So again, ito po ay percent, always divide by 100. So 6.5 divide by 100. Ang tanong, hindi po pwedeng ang fraction or rational number may decimal. So tanggalin po natin yung kanyang decimal. Paano po?
i-move natin yung decimal para mawala going to the right. Okay? So 6.5, pag i-move natin, okay, nandito na po sa dulo. 'Di ba sabi ko po kapag minove natin 'yan at nasa dulo pwede nang tanggalin. Since nag-move po tayo ng isang movement, isang move po dito, ibig sabihin sa denominator mag-a-add din po tayo ng isang zero. Okay? Kasi nag-move po tayo ng decimal sa numerator. So yan po ay magiging 65/1000. Okay? Na-move po yung decimal, 65, 100, mag-add ng isang zero, magiging 1000. Ito na po yung kanyang fraction. Okay? Or rational number. Pero, pwede pong i-reduce yan sa lowest term. Bakit? Kasi yung 65, pwedeng i-divide sa 5 kasi ang last digit ay 5. At yung 1000, pwede ring i-divide sa 5 ito kasi ang last digit ay 0. So, i-divide po natin yung ating fraction or rational number ng 5. So, 65 divided by 5 is equal to 13 at 1,000 divided by 5 is 200. So, yung 65/1000 ay pwede pong 13/200. At hindi na po pwedeng i-reduce ito. Ito na po yung kanyang simplified form. Okay? So, ang kanyang fraction ay 13/100. Okay? So, yan po yung rational number ng 6.5%. How about in decimal form? Okay, kapag i-decimal po natin, ito po ay 200. Hindi po pwedeng i-move yung decimal 2 times kasi dalawa po yung zero. Kasi ang kasama po niya ay 2. Dapat ang pagmo-move lang po ng decimal kapag ang denominator po ay 10, 100, ganun po. Ito po ay 200, so hindi pwede. Pero yung 200, pwede po yan hatiin into 2. Okay? So, paano po yan? Hatiin ko po yung 200. Bakit po? Para maging 100 po ang denominator. Okay? So, 200 divided by 2 is equal to 100. Di ba po ba? At sa denominator naman, numerator rather, 13 divided by 2 is 6.5. Okay, bumalik po tayo doon sa unang form po natin na 6.5/100 kasi i-convert po natin into decimal form. Okay? So, para i-decimal naman po itong 6.5/100, pag i-decimal natin, tatanggal natin itong 100. So, paano po? 100 na po yan. I-move natin yung decimal. 1, 2. Okay, lagyan ko po ng markings. Okay, 1, 2. So, may space po dito. Yan po ay magiging 0.065. Okay? Yan po yung kanyang decimal. Okay? 0.65, move natin 1, 2. Okay, dito ko po ilalagay para mas malinaw. 1, 2. Andito na po yung kanyang 0. Yan po yan. Okay? So, magiging 0.065. Yan na po yung kanyang decimal form. Okay? Another example to master the lesson, 8.5%. Okay? Paano po i-convert sa rational number? Again, divide by always 100. So, 8.7 divide by 100. Tanggal natin yung kanyang decimal. I-move natin 1. So, isa lang po yung movement natin. Magiging 87 na po yan. Ito naman po, mag-a-add tayo ng 0. So, magiging 1,000. So, magiging, yan po ay 87/1000. Hindi na po pwedeng i-reduce ito, kaya iyan na po yung kanyang rational number or fraction. How about i-decimal natin? Kapag i-decimal natin po, ito, 87/1000, okay? I-move lang po natin yung decimal 3 times. So, pwede pong mag-move ng decimal dito kasi 1,000, 1 po dito. So, pag-move ng decimal, andito po yung decimal sa 87, 1, 2, 3. So, 3 times kasi po, tatlo po yung 0 sa 1,000. So, lagyan ko po ng markings, 1, 2, 3. Okay? And then, may space po dito, maglagay po ng 0. So, 0.087 or pwede na po maglagay ng 0 sa unahan, 0.087. Okay, so how about if you're going to convert decimal form to rational number to percentage? Okay, so ang given naman po dito ay decimal form. Convert natin sa rational number or fraction. Madali lang po yan. 0.25. Ibig sabihin, ito po ay terminating decimal. Okay, nag-end na po. Wala na pong kasunod na number. So, 0.25. Kapag ganito pong dalawang decimal place, 0.25, 0.25, ibig sabihin, yan po ay i-divide natin sa 100 kasi dalawa po yun. 1, 2. Okay, kaya 100 kasi sa 100, dalawa po yung 0. So, 25/100.
And then, ang gawin lang po diyan ay i-reduce sa lowest term, okay? So, yung 25/100, ang common po nila ay 25. So, we can divide 25 by 25 at 100 by 25. So, what is 25 by divide by 25? That is 1. At 100 divided by 25 is 1, ay 4 rather. So, ibig sabihin, yung 25/100 can be reduced to 1/4. Okay? Kaya ang kanyang rational number or fraction ay 1/4. How about in percentage? So, paano po yan ipa-percentage yung 1/4? Okay? So, yung 1/4 po ay 25%. Okay? Or, paano po yan? So, mula po dito sa decimal form niya, okay, papunta sa percentage, 0.25. Pag sinabi mo natin ulit percentage, multiply lang po ng 100 kasi percent 100. So, move lang po yung decimal ng 2 times kasi 100, 1, 2. So, ang decimal nasa dulo, tanggal na po, magiging yan po ay 25. Kaya 25%. Okay, so how about this number 2 example, 0.2. Again, terminating decimal, wala na pong kasunod yan. Since isa lang po yung decimal place, 0.2, divide lang po sa 10. Bakit po? Kasi isa lang po yung 0 sa 10. Kasi isa lang po yung kanyang decimal place. Okay? 2/10, reduce natin yan sa lowest term. Pareho pong pwedeng i-divide sa 2, kaya divide by 2, numerator and denominator. What is 2 divided by 2 sa numerator? 1. At sa denominator naman, 10 divided by 2 is 5. So, magiging 1/5. How about kung ipa-percentage natin? Yan po ay equal to 20%. So, paano po nakuha yung 20% ng 1/5? Dito po natin kukunin sa decimal form. Okay? So, pag sinabi nating percentage, again, 100. So, times 100, 0.2 times 100, or move natin yung decimal, 2 times kasi sa 100, dalawa yung decimal. So, 1, 2. Okay, magiging 20. Lagyan ko po ng marking. Move natin decimal going to the right. 1, 2. Okay, may space po dito. Yan po ay magiging 20. Kaya yan ay 20%. Okay, so how about this number 3 example? 0.15, 15, 15, and so on. May tatlo pong tuldok dito. Ibig sabihin, ang tawag po dito ay non-terminating decimal. So, wala pong katapusan yung 15, 15, 15, and so on. Okay, how to convert this one into rational number? So, kapag ganito po yung given na non-terminating decimal, bilangin po natin kung ano yung digit na naulit. 1,5, 1,5, 1,5. So, dalawa po yung digit na naulit. Kunin po natin yung naulit na digit. That is 15. At i-divide po natin sa 99 rather. So, bakit po kaya 99? Dalawa po yung naulit na digit, kaya divide by 99. Kapag isa po yung naulit, divide by 9. Kapag tatlo po yung naulit na digit dito, divide by 999. Okay? Since dalawa po yung digit na naulit, 1, 5 lang. 1 and 5, 1, 5, 1, 5. So, dalawa, kaya divide by 99. And then, reduce po yan sa lowest term. Yung 15 pwedeng i-divide sa 3 at yung 99 pwedeng i-divide sa 3. Kaya, 15 divided by 3 sa numerator ay 5 at 99 divided by 3 is 33. So, 5/33 is the rational number of this decimal number. Okay? How about kung gusto po nating i-percent yan? So, kapag gusto po natin yan i-percent, dito po natin kukunin sa kanyang decimal. So, 0.15, 15, 15, and so on. Move lang po natin yung decimal going to the right kasi ipa-percentage natin. So, 1, 2. Magiging 15.15, 15, 15, and so on. So, kapag ganyan po na maraming decimal, pwede na pong kulang yung 2 decimal place. So, 15.15. Okay, nasundan po ba ulit? Ito po yung ating decimal form, ipa-percentage natin. Move natin 2 times kasi percentage 100. Dalawang 0 sa 100. So, 1, 2. So, magiging 15 point. And then, yung kasunod ng digit dito. 1,5, 1,5, 1,5. Kahit marami yan. Kinat ko lang po into 2 decimal place. Kaya, 15.15%. Okay. So, kung meron po pong given na iba pa, meron pa akong video dito, how to convert decimal to fraction. Ito po ay iba po ko pong video ito. Okay? So, convert natin yung decimal into fraction or rational number. For example, 0.125, 0.16, ito po, 0.3333. Okay? At may bar dito. Ang ibig sabihin yan, yan po din po ay non-terminating decimal. Okay? So, pwede po ninyong panoorin sa video na ito.
Salamat sa pagkaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na 'to, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.